Good morning guys. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at ang buong Pilipinas guys. So ito ay ang ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Tuloy po natin ang ating talakayan sa mga usapin na may kinalaman sa nangyayari sa ating bansa. So again, ang very controversial ngayon na usapin is yung about sa 20 pesos na bigas. Okay? So, diba guys, nakakakita na tayo ng mga kung ano-anong mga propaganda sa social media. So, may naglalabas na ng 20 pesos na bigas daw pero hindi makain, etc. So, tinatamaan na kaagad ito ng mga fake news, disinformation at false narrative. Anyway, ito pong programa na to, no, pag binasa natin is project ito ng gobyerno na inumpisahan daw sa Visayas region. So ini-implement ito at malapit na siyang in-implement pero wala pa siyang schedule ng kailan. So again, ang balita ayon sa balita, ito daw po yung quality ng bigas na ito is nasa 33 pesos. So ginawa nilang 20 pesos. So meron silang subsidy na at least 13 pesos na siguro manggagaling yan sa gobyerno, isusubsidize nila or para ma-avail nila yung 20 pesos per kilo na bigas. Again, ito po ay by the way, pinangako ito nung administration nung nakaraang campaign period. At least ito po ay kahit pa paano guys, isinasakotopora ng government natin. At least makikinabang dito yung mga mahihirap na kababayan natin na ang kaya lang sa budget ay yung 20 pesos na bigas. So, para sa atin po, ito po ay nakakatulong sa mamamayan ng ating bansa. At sa halip po na ito ay batikusin, dapat na ang mga ganito pong activity ay suportahan natin kasi ito ay nakakabigay tulong sa pasanin ng taong bayan, yung mga mahihirap nating taong bayan. Sa halip na tuligsain, suportahan at kung paano mai-improve, tulungan dapat natin ang gobyerno. Hindi dapat natin ito binabatikos at ginagawang political propaganda laban dun sa gobyerno kasi nga ito ay may direct impact dun sa ating mga mahihirap na kababayan. Alam naman guys, dito sa channel natin, pagka yung topic ay yung isang issue ay sensitive dun sa mga mahihirap nating kababayan, yan po ay ating binibigyan pansin at sinusuportahan. Again, sabi ko nga po dito sa ating channel, paulit-ulit tayo dito. Dapat po talaga ang sinusuportahan natin ay yung mga institusyong panggobyerno. Yung mga effort ng mga institusyon ng gobyerno natin para sa taong bayan, dapat sinusuportahan po natin yan. Ang pagsuporta po dyan, dapat chine-check natin kung ano pa yung kulang, saan pa pwede mag-improve. Yung dapat po ang mga solusyon na iminumungkahi natin, hindi yung sisiraan kaagad natin na yan daw po ay political moves lang. Anyway, political moves, ang importante po ang nakikinabang dyan yung taong bayan, hindi kung sino-sinong mga political personality. Yun nga po yung sinasabi natin dito na dapat tayong mga taong bayan, mga botante, yung mga ganitong bagay na pinapangako tuwing eleksyon ng mga political personality, dapat po yan sinisingil natin sa kanila. At ito nga po, so binibigyan ng pagkakataon ng gobyerno na ngayon na tuparin yung kanilang campaign, pinangako ng campaign period nila ng nakaraang eleksyon. So bakit hindi natin ito suportahan? Diba? Suportahan natin ito kasi ito para sa taong bayan na mas nangangailangan, hindi yung mga political personality na ginagamit lang itong issue para ipambatikos dun sa ating gobyerno. Again, pwede natin batikusin ang gobyerno pagka mali na po yung ginagawa at hindi na naaayon sa batas at hindi na nakakatulong sa mahihirap. Ito pong pagbibigay ng opportunity na ang taong bayan ay makabili ng 20 pesos na bigas kahit sa ilang dako man lang ng bansa yan or sa hindi man lang sa buong bansa, pero at least may mga tao tayong kababayan na nakikinabang dun sa prinamis ng gobyerno. Yun po ang importanteng message dito. Hindi yung mga kagaya ng mga pambabatikos at mga fake news na nilalabas ng mga anti-government groups, etc. So tayo po mga taong bayan, again,
isuportahan po natin itong mga effort na ito ng gobyerno na para din naman sa ating mga mahihirap na kababayan eh. Napupunta po yan sa mahihirap at nakikinabang diyan mahihirap. At nila yan gagamitin na political issue. Okay? Ngayon ang tanong po, ang issue kasi dito, kaya ginagawa ito ng government natin ngayon, yung pagpalo ng sobrang taas na presyo ng bigas. So may mga ilang politician po na sinasabi yung dahilan. So ang isang dahilan daw po niyan ay yung tinatawag na rice tariffication law na ipinasa nung previous administration. Okay? So basahin lang po natin yung yung rice tariffication ito. Ito po ang Rice Tariffication Law o Republic Act number 11203 ay isang batas na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong February 14, 2019. So ibig sabihin previous administration po ito. Ang pangunahing layunin ng batas na ito ay alisin ang quantitative restriction, limitasyon sa dami ng pag-angkat o import ng bigas at paliitin ito ng tariff o buwis para sa mga imported na bigas. Ang purpose daw po, number 1 is pababain ang presyo ng bigas sa merkado para sa mga consumer sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng importation. Number 2, tiyakin ang sapat na supply ng bigas sa bansa lalo na sa panahon ng kakulangan ng local na produksyon. Mag-raise ng pondo para sa mga magsasaka. Ang kokolektang taripa mula sa import rice ay ilalaan sa Rice Competitive Enhancement Fund para suportahan ang mga magsasaka. Okay, sa halimbawa pagbili ng makinarya, binhi, pagsasanay, mga training na ganyan, at saka yung mga pautang para daw po yan sa mga magsasaka natin. Pahusayin ang competitiveness ng lokal na rice farmer para makasabay sa global competition. Ngayon, sino ba ang proponent nitong batas na to? Kasi ito ngayon guys, itong batas na Rice Tariffication Law na ito po ngayon ay binabatikos or isinisisi dun sa pagsipa ng mataas na presyo ng bigas. Kasi nga daw po ang dahilan niyan ay dahil sa importation niyan, pagluwag ay naubos na natuon ang effort ng mga negosyante sa pag-import. So, sino po ang proponent niyan? Banggitin natin, si Senator Cynthia Villar. Siya po kasi ang chairman ng Committee ng Agriculture and Food sa Kongreso, pabor sa liberalization ng rice industry. Yan. Malaking suporta rin ang nagmula sa economic managers ng Administrasyong Duterte gaya ng Department of Finance, Department of Agriculture ng panahon. Ibig sabihin, ang nagpasa po ng batas na to na kung bakit tayo nasa ganitong crisis ng mataas na bigas yung previous administration ng Duterte government na pinamumunuan sa Kongreso ni Senator Cynthia Villar. Okay? So, banggitin natin kung ano yung mga naging benepisyo ng rice tariffication na to. So, nakalagay dito, number 1, mas mura ang presyo ng bigas. Bumaba ang presyo ng bigas daw, pero sa tingin natin, hindi po nangyari yun. At sa halip na bumaba yung presyo ng bigas, makita natin pumalo pa sa 60 pesos per kilo yung bigas natin. Samantalang ang taas-taas ng importation nun. So, supposedly dapat, pag dumami ang supply ng bigas, anong tendency niyan? Dapat bababa ang presyo. Doon sa investigation ng Senado, ang taas-taas, sobra ang supply ng importation ng bigas, pero napakamahal ng presyo sa merkado. So, at ang isa pang naging problem po ng rice tariffication law, kaya sumobra yung supply ng bigas natin. Sobra ang supply. Ngayon lang ako nakakita ng guys ng sobra ang importation ng bigas, pero sobrang taas ng presyo. Ibig sabihin, according dun sa sa congressional investigation, may hinihinala daw po na pagmamanipula ng presyo ng imported na bigas. Kasi nga lumalabas doon sa investigation, ilang malalaking kumpanya lang ang ina-allowed na mag-import
So, ibig sabihin, sila yung kumukontrol ng bulk ng importation ng bigas natin according dun sa investigation. Tapos, siyempre, sila yung nagkokontrol. Sila din yung nagmamanage dun kung magkano ang magiging presyo. So, ibig sabihin, hindi yung objective na maging competitive para sa lahat ay makapag-import. Hindi po nabibigyan ng pagkakataon yun sa yung layunin ng batas. Kaya ngayon may panukala na sa susunod na Congress natin is maripaso yung batas na yan, kasi nga ang unang ginawa po diyan sa batas na yan, tinanggal yung NFA natin, National Food Authority, na makapagbenta ng bigas sa merkado para i-offset yung presyo ng mga commercial dealer. So kung kasi ang purpose kasi ng NFA magbibenta ng murang price para sa publiko, para mabalance yung wag masyadong tumaas yung nasa merkado. Ay ngayon, dahil po diyan sa rice tariffication na yan, tinanggal yung NFA, yung yung kapangyarihan nila na magbenta ng bigas. So ibig sabihin wala nang nag-o-offset dun sa balance, hindi na nagiging balance, kaya so matotal niyan yung nakokontrol 100% ng mga commercial trader ng bigas yung presyo. Kaya sobrang taas, sobrang supply, ang kawawa po dyan yung mga magsasaka natin. Again, sana po maipaso yan sa next Congress natin. So again, mag-ingat po tayo sa mga i-elect natin ng mga congressman, senador, at kailangan po natin ng maglagay ng mga matalino dyan at makabayan at may objective na unahin ang Pilipinas. Kasi pag nakapaghalala naman tayo ng mga senador at congressman na pabor dito sa rice tariffication na to at nagpuprotekta dun sa mga business interest ng mga negosyante na kumukontrol dyan sa importation ng bigas, wala na naman pong mangyayari dyan sa presyo ng bigas na yan. Kaya reminder po sa mga botante ngayong election or every election, i-qualify natin yung ating ihahalal na mga mambabatas, kasi sila yung nito, magre-revisa nito. Paano kung maghahalal tayo ng bobo? Sa tingin niyo maaayos itong mga ganitong klaseng batas? Di ba hindi? Ibig sabihin, qualify natin every election yan. Again, yun po ang ating topic ngayon dito, kasi ito hot na hot ngayon yung 20 pesos na bigas. So again, ang panawagan po natin dito sa channel na ito, suportahan natin ang institutional na panggobyerno. At yan po, lahat po na nakakatulong sa mga mahihirap, mga programa, etc. Yan po dapat sinusuportahan natin. At yung mga nagbabatikos dyan, ng mga anti-government, walang ginawa kundi manira ng mga programa ng gobyerno, yan po ay tigilan na natin yung mga pagsuporta din sa mga political personality na yan, na walang ginawa kundi paghiwalayin tayo at guluhin tayo mga taong bayan. Okay, yun po yung ating topic ngayon, at sana po ma-share natin ito sa lahat ng mga taong nakikinig sa buong Pilipinas para magkaisa na po tayo sa isang direksyon ng ating bansa, ang magtagumpay, umunlad at kapayapaan para sa lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Peace.